Magandang araw po sa inyong lahat. Saan mang sulok kayo ng Pinas naroroon, ang pagpapalay sumaatin, nakalob ng ating Panginoon. Makatang tambay pong muli nagpupugay. Walang ibang tanging punan kundi ang mga logic lamang ng buhay. Isang subscribe lang ang inyong bigay. Sapat na para ituring ng isang tagumpay. Okay, thank you. Pag-uusapan natin itong hindi pa rin tapos na budget to sa taong 2025. Kasi nga hindi pa naman ito napipirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil siya nga mismo hindi na niya nakilala nung mapasa kamay na niya para pirmahan yung pinagtibay na budget sa taong darating. Kaya ito pag-aaralan nga niya at susuriing maigi bago pirmahan. Dahil nga ito hindi pa naman talaga pinis. Hindi pa rin matapos yung mga pagtatanong ng mga press o ng media man sa mga congressman natin na isa sa mga nagpatibay niyan o kalahok sa mga budget deliberation na ginawa dyan, yung mga budget hearing. At hindi nga natin matanggap basta-basta at talagang nabubulukan ako sa nagiging pangatwiran at palusot itong congressman na ito. Si Congressman Congo, nung may magtanong na reporter na kung bakit nga raw tinanggalan ng 10 billion budget yung DepEd. Ito naman yung aynis yan na pinakamalaki lagi yung inilalaan na pundo. Taon-taon yan kahit sa bawat administrasyon pa na mga nagdaan. Napakahalaga nga ng ahensya na ito kung ituring ng bawat administrasyon. Dito nga nagbago. Pero ang palusot nga niya ng congressman na ito, ito pa rin daw naman yung pinakamalaki yung budget. Kung itutumba sa budget ng CHED o itong Commission in Higher Education at saka sa TISDA. Talagang hindi natin natatanggap yung mga ganito niyang pangatwiran. Iba kaya, DepEd ito yung nationwide. Ito yung may malaking pangailangan sa budget na inihanda nila rin. Ito namang CHED, mga scholarship yung inaalagaan nito. Hindi ito katumbas ng dapat na laki ng pundo na inilalaan sa DepEd kumpara sa mga binanggit niyang ito. At mas lalo pa nga akong hindi nakumbinsi sa mga palusot niyang ito. Sabihin pa niya na ang lahat ng daw ng ito kaya hindi inaproban yung computerization dun sa budget hearing. Dahil kay Inday Sara o sa pangalawang Pangulo nung ito pa yung DepEd Secretary. Dahil dun sa mga laptop na hindi naman ipinamahagi noong panahon na yun at ini-stock lang sa budiga na at binulok lamang. Yun yung kanyang pagdidi na paninisi rito. Kaya nga tayo naiiling dito na kaya nga wala na ito. Sila na yung narinig nasa pisto. Pinalitan na nila. At sila na yung naghahanda ng pundo kung ano yung gusto nila. Kung yung mga bagay na hindi nagawa, edi gawin nila. At sila na yung nariyan. Pero iba yung kanya pa rin ditong bilta. Bilang pagproteksyon o pagpapalusot dun sa hinahabol o tinatanong ng taong bayan sa kanila. Samantalang may nilakihan, may tinanggalan naman. Yung bali, rigudo ng budget na ginawa nila. Na sila lang talagang tungat na publiko ito nung kasagsagan ng budget hearing nila dyan sa Kamara at maging sa Kongreso. Pero nung nasa BICAM na, hindi na ito may tuturing na transparent dahil sila na lang ito. Hindi na ito nakikita ng publiko. At pagkatapos, nag-approve na nga ng yung General Appropriation Act, ay iba na yung version doon na pinagtibay katulad na lang nung AKAP na nireject nga ito ni Senator Amy. Pero nung naroon na sa GAA at nakita na nila, meron na uling version nito. Nilagay na uli yung AKAP dahil lamang sa kasunduan na bali pinaghatian pala ng Kongreso at ng Senado. Sa 26 billion, 5 billion yung pinagkasunduan nila na sa Senado yung 5 billion at 21 billion sa Kamara. Nakita nyo na.
At kaya natin nasasabi na tila isa yung pattern ng mga ito, na pag sila'y nabubuko o nabibisto, meron silang babalingan ng sisi, na tila talaga wala silang pagkakasala o walang pagkakamali. Dahil lang ituturo nila ay yung katulad nito, si BP Sara ang binubuntunan nila. Pero sa kabila ng katotohanan nito, hindi naman talaga si Inday Sara yung magdudusa dito sa ginagawa nilang ito. Bagkus yung mga batang mag-aaral sa buong bansa nang talagang nangangailangan ng computers na pinagkait nila, na doon talaga inilaan yung 10 bilyon na ito. O at paano din natin masasabi na isang pattern ng palusot o pagproteksyon sa mga ginagawa ng mga ito na mahihiwagang mga insersyon, nakagulat-gulat. At kahit nga mismong Pangulo nagtataka nga kung bakit ganun, na hindi na yung larawan ng kanyang proposal budget ang napasa kamay niya ngayon, kaya nga hindi ito pinipirman basta-basta. Tingnan yung ginawang pag-zero subsidy sa PhilHealth. Ang palusot dito ni Senator Crispo. Kaya nila tinanggalan ito para bigyan ng leksyon at disiplinahin yung mga opisyal ng PhilHealth na hindi talaga gumagampan sa kanilang trabaho. Ay hindi pagdaragdag dito ng mga nararapat na mga serbisyo dun sa mga membro nito. At sa mga pagpapalawak o yung enhancing benefits na dapat ay ginagawa ng mga ito, yun yung kanyang mga pangangatwiran para pagtakpan o bigyang katwiran yung kanilang mga binabatikos na mga desisyon o pagratipika ng budget na yan. Dahil nga, hindi naman yung mga opisyal mismo nito ang tatamaan ng disiplina at leksyon na gusto nilang gawin. Siyempre ang unang-una magsasuffer dito yung mga membro. Lalong-lalo na yung mga indirect contributors member, na siya talagang pinaglalaanan ng mga subsidiyang ito, yung counterpart ng gobyerno sa PhilHealth. Kaya nga nasasabi natin na magkatulad sila. Malaki yung pagkakapareho nila. Sa DepEd, ang palusot ni Congressman Conghon, si BP Sara. Yung bale, binibigyan niya rito ng sisi. Hindi niya nalalaman na magdurusa dito, hindi naman si Inday Sara o yung pangalawang Pangulo, kundi yung mga mag-aaral, yung mga kabataang mag-aaral natin. Hindi ba ito nga yung goal nila o ng DepEd? Para sa mga kabataang mag-aaral, para sa kanilang mga kinabukasan, ay malaking tulong kaya ito. Itong mga computer na bali na ipagkait nga nila sa pagkaltas nila ng 10 billion din sa DepEd. At ito nga si Senator Crispo, ito naman yung palusot niya, disiplinahin yung mga opisyal. Gayong ang nasa likod naman na talagang tatamaan ito, yung mga membro na nangangailangan ng mga serbisyong medikal, nagmumula nga dyan sa PhilHealth.